Ang mga kwentong nadidinig nyo sa aking channel ay pinagsama-samang kwento na may halong totoo at hindi totoo. Ang mga ito ay ginawa upang magbigay ng karanasan sa paghahatid ng mga kwentong nakakatakot at hindi dapat gamitin bilang batayan ng mga pangyayari sa tunay na buhay. Huwag sanang gamitin ang mga kwentong ito upang magbigay ng takot o pangamba sa ibang tao. Ang layunin ng aking channel ay magbigay ng libangan at karanasan sa paghahatid ng mga kwentong nakakatakot, hindi upang magbigay ng takot o pangamba. Salamat sa inyong pangunawa at pagtangkilik sa istorya ni Jay. Ang baryo po ng San Bartolome ay tahimik sa umaga. Ang mga tao ay masisipag, ang mga bata ay masayahin, at ang bawat pamilya ay magkakakilala. Pero pagsapit po ng dilim ay nagbabago na ang lahat. Sa lugar na ito, Sir Jay, ay may isang mahigpit na panuntunan. Wala dapat na nasa labas pagpatak ng 6:00 ng gabi. Kahit na anong mangyari ay kailangang nasa loob ka ng bahay at nakasarado ang mga bintana at nakasindi ang mga kandila sa altar. Alam ng lahat kung bakit nila kailangan gawin ito, dahil sa baryong ito ay may aswang. Hindi ito alamat at hindi ito katang-isip. Totoo po ito. At si Ramon, isang matandang magsasaka, ay nakasaksi na mismo ng lagim na dulot nito. Nung siya ay bata pa, nawala ang kanyang pinsan isang gabi. Walang nakakita kung paano ito nawala. Pero nang matagpuan nila kinabukasan, butot balat na lang ang natira sa katawan nito. Parang sinipsip ang dugo nito at ang laman ay tinanggal ng walang bakas ng sugat. Simula noon, alam nilang may aswang sa kanilang baryo. At ngayong gabi, si Ramon ay may masamang pakiramdam. Habang pauwi siya mula sa kanyang bukid, napansin niyang sobrang tahimik ng paligid. Walang ingay ng kuliglig at walang huni ng ibon. Tanging tunog lang ng kanyang sariling yabag ang nadidinig niya. Binilisan niya ang kanyang paglalakad at nang makarating siya sa harapan ng kanyang bahay, saka lang po siya nakahinga ng maluwag. Pero bago siya pumasok, isang bagay ang kanyang napansin. Sa hindi kalayuan, sa may dulo ng kalsada, ay may nakatayo. Isang taong nakayuko at parang hindi gumagalaw. Hindi niya maaninag ang mukha nito. Nanlalamig ang kanyang katawan. Alam niyang hindi siya dapat tumitig ng matagal. Alam niyang hindi siya dapat lumapit dito. Kaya naman, mabilis siyang pumasok sa loob ng kanyang bahay at isinara ang pinto. Huminga siya ng malalim. Pero bago pa niya maitulak ng tuluyan ng pinto, may nadinig siyang mahinang kaluskos sa kanyang likuran. May kasama na siyang iba sa loob ng bahay. Nanlamig ang buong katawan ni Ramon. Alam niyang mag-isa lang siya sa kanyang bahay. Pero ngayon, may naririnig siyang mahihinang yabag sa loob at dahan-dahan siyang lumingon. Sa kabila ng madilim na sulok ng kanyang bahay ay may isang figurang nakatayo. Mahaba ang katawan nito at payat na payat at tila hindi pantay ang pagkakatayo ng mga paa. Hindi niya maaninag ang mukha nito, pero alam niyang hindi ito tao. Alam niyang isa itong aswang. Hindi siya gumagalaw. Hindi rin gumagalaw ang nilalang. Tahimik lang ang buong paligid at tanging malakas na tibok ng puso ni Ramon ang kanyang nadidinig. At sa isang iglap, ang nilalang ay biglang nagkibit balikat. Isang napakabagal na galaw na parang hinahamon siya nito. Doon na siya kumilos. Mabilis niyang dinampot ang bote ng bawang sa kanyang lamesa at itinapon ito sa nilalang. Pero bago pa ito tumama, biglang nawala ang anino. Parang usok na naglaho sa hangin. Hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng bahay
Hawak ang kanyang dibdib at pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Pero alam niyang hindi pa tapos ang lahat dahil sa baryo ng San Bartolome, hindi umaalis ang aswang nang hindi kumukuha ng biktima. At ngayong gabi, alam niyang siya ang napili ng nilalang. Mabilis niyang inilibot ng tingin ang buong paligid at wala siyang ibang sandata kundi isang lumang gulok na nakasabit sa kanyang dingding. Kinuha niya ito at humawak ng mahigpit. Kailangan niyang lumaban at nang madinig niya ang kaluskos sa kanyang bubungan ay napatingala si Ramon. May isang bagay na gumagapang sa itaas ng kanyang bahay at sa bawat galaw nito, unti-unting bumigat ang kanyang paghinga. Mabilis ang bawat galaw sa bubungan, parang mabibigat na kamay at paa ang gumagapang sa kahoy. Dumidiin din ang matatalas na kuko nito. Alam ni Ramon na hindi basta-basta ang nilalang na nasa ibabaw ng kanyang bahay. Humigpit ang hawak niya sa gulok at wala siyang balak na sumuko. At biglang huminto ang tunog. Bigla na lang tumahimik. Minsan, ang ganitong katahimikan ang mas nakakatakot. Parang naghihintay lang ng tamang sandali ang halimaw bago ito umatake. Dahan-dahan siyang umatras papunta sa altar sa gilid ng bahay. Nandoon ang isang bote ng banal na tubig na matagal nang nakatago. Ngunit bago pa niya ito maabot, isang malakas na ingay ang dumagungdong mula sa itaas. Bumagsak ang ilang piraso ng bubong at mula sa siwang ng kahoy, isang kamay ang bigla na lang lumabas. Mahaba ang mga daliri at matutulis ang kuko. Nanginginig ang laman ni Ramon pero hindi siya nagpatalo sa takot. Mabilis niyang kinuha ang bote ng banal na tubig at binuhusan ng kamay ng aswang. Agad itong napaurong. Isang malakas na hiyawang pumuno sa loob ng bahay ni Ramon. Matinis at nakakapangilabot. Alam niyang nasaktan niya ito. Pero hindi pa tapos ang laban dahil bago siya makagalaw ulit, biglang may nadinig siyang kaluskos sa kanyang likuran. Doon niya naalala na hindi lang isa ang aswang. At ngayong gabi, mukhang napapalibutan na siya. At mabilis na lumingon si Ramon. Hinahabol ang kanyang hininga. Sa madilim na sulok ng kanyang bahay ay mayroong gumagalaw. Malamang ay nakapasok na ang isa pang aswang habang nakatuon ang kanyang pansin sa kanyang bubungan. Pinilit niyang ituon ang kanyang paningin sa anino at unti-unti itong lumalapit. Dahan-dahan na parang tinatansya ang kilos niya. Ngunit bago pa ito makalapit ng husto, ay mabilis na dinampot ni Ramon ang isang kahoy mula sa may sahig at isinilid sa apoy ng gasera. Agad na nagliyab ang dulo nito at nagbigay ng kaunting liwanag sa paligid. Sa bahagyang liwanag, nakita niya ang anyo ng aswang. Maitim ang balat nito, kulubot at punong-puno ng malalalim na galos. Ang mga mata nito ay nanlilisik, habang ang bibig ay bahagyang nakabuka at nagpapakita ng matatalim at maruruming pangil. Walang duda, hindi na ito tao. Napaatras ang aswang nang makita ang apoy ni Ramon, pero hindi ito umaalis. Sa halip ay naghintay pa ito na parang may hinahanap na tamang tiyempo. Muli niyang nadinig ang kaluskos sa bubungan. Isa lang ang nasa isip ni Ramon. Hindi niya kayang lumaban sa dalawa ng sabay at kailangan na niyang tumakas. Mabilis niyang tinungo ang likod ng pintuan. Bit-bit ang nagliliyab na kahoy. At sa bawat hakbang niya, naririnig niya ang maliliit na yapak sa likuran at hindi siya tinatantanan ng aswang.
Pagdating niya sa pintuan, agad niyang binuksan ito at walang pag-aalinlangang tumakbo siya palabas. Malamig ang hangin sa labas at madilim ang paligid, pero wala na siyang pakialam. Ang mahalaga ay makalayo siya sa bahay niya bago pa siya matulad sa ibang naging biktima. Naririnig pa rin niya ang hiyaw ng mga aswang sa kanyang likuran. At ang mas nakakatakot, hindi lang isa o dalawa ang naririnig niyang boses. Marami sila at lahat sila ay nasa likuran ni Ramon at mabilis siyang hinahabol ng mga ito. Mabilis ang pagtakbo ni Ramon sa gitna ng dilim. Hindi niya naisip ang sakit ng kanyang mga paa o ang hingal na bumibigat sa kanyang dibdib. Alam niyang hindi siya pwedeng huminto. Naririnig niya ang mga yabag sa kanyang likuran. Mabilis ito at mabibigat at parang hindi normal na pagtakbo. Lalo niyang binilisan ang kanyang pagtakbo at pinipilit na huwag lumingon. Pero sa gilid ng kanyang paningin, napansin niyang hindi lang sa likuran niya may gumagalaw. Sa bandang kaliwa niya, sa pagitan ng mga puno, ay may mga aninong kasabay niyang tumatakbo. Sa may kanan naman, may mga matang kumikislap sa kadiliman at sumasabay sa kanyang bilis. Hindi lang siya hinahabol, siya ay pinapalibutan. Nagsimula siyang mawala ng pag-asa. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hindi rin niya alam kung may ligtas pang lugar. Hanggang sa may nakita siyang liwanag sa hindi kalayuan. Isang maliit na kubo sa may dulo ng kakahuyan, ang bahay ni Mang Luis, ang albularyo ng baryo. Nabuhayan si Ramon ng loob at doon siya nagpunta. Gamit ang natitirang lakas ay tumakbo siya ng mabilis. Naririnig niya ang mas malalakas na yabag sa may likuran niya at mas malapit na ang mga aswang sa kanya. At nang makarating siya sa mismong harapan ng kubo, biglang may humawak sa kanyang balikat at bigla na lang napahinto si Ramon. Naramdaman niya ang matatalim na kuko na bumaon sa kanyang balat. Kasabay noon, isang malamig na hininga ang dumampi sa kanyang batok. At sa sandaling iyon, alam niyang huli na ang lahat. Nanginginig si Ramon habang nararamdaman ang matatalas na kuko sa kanyang balikat. Parang lumubog ang mundo niya sa takot. Hindi siya pwedeng mamatay dito. Sa huling bugso ng lakas, mabilis niyang inundayan ng siko ang nilalang sa kanyang likod. Isang malakas na sigaw ang pumuno sa paligid at nabitawan siya ng aswang. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Mabilis siyang sumugod papunta sa pinto ng kubo ni Mang Luis. Bumagsak siya sa loob nito at nanginginig at inahabol ang kanyang hininga. Agad niyang isinara ang pinto at sinandalan ito. Sa may labas, naririnig niya ang mahihinang kaluskos. Napatingin siya sa loob ng kubo. Madilim dito at napakatahimik. Ngunit sa sulok ng silid ay may kumikislap na bagay sa altar ni Mang Luis. Isang bote ng langis. May punit-punit na papel sa may tabi nito at sa lumang sulat kamay ay may nabasa siyang mensahe. Ang nakasulat dito, ang langis ng San Roque ay panangga laban sa dilim. Hindi na siya nagdalawang isip pa. Binuksan niya ang bote at ikinalat ang langis sa kanyang katawan. Sa labas ay nagsisimula ng mag-ingay ang mga aswang. Mas malalakas na kaluskos at mas matitinis na hiyaw. Pero kahit anong gawin nila, hindi sila makakapasok sa loob ng kubo. Ilang saglit pa, unti-unting tumahimik ang paligid. At bago pa siya mawala ng malay, isang bagay ang kanyang naisip. Buhay pa siya at nakaligtas siya. Pero alam niyang babalik sila. Dahil sa baryo ng San Bartolome, kailanman ay hindi umaalis ang aswang nang hindi bumabalik. At kapag bumalik sila,
ay kailangan mas maging handa siya. Sa liblib na bayan ng San Gregorio, isang alamat ang matagal nang bumabalot sa takot ng mga naninirahan dito. Hindi ito katang-isip lang, kundi isang paniniwalang pinagdadaanan ng maraming henerasyon. Ang alamat ng Sigbin. Ayon sa matatanda, ang nilalang na ito ay hindi basta-basta aswang. Isa itong halimaw na may katawan ng isang payat na aso. Walang balahibo at baluktot ang mga paa. Parang palaging nakapaimbabaw sa lupa. Ngunit ang pinakakakilakilabot sa lahat ay ang kakayahan nitong sumipsip ng dugo nang hindi naiiwanan ang anumang sugat. Tahimik lang itong gumagalaw sa gabi. Hindi nadidinig ang yabag at hindi mo malalaman na nariyan na ito hanggang huli na ang lahat. Ang Sigbin ay hindi lang simpleng halimaw. Ito ay tagasundo. Kapag may nakatakdang mamatay sa isang pamilya, ang Sigbin ang susundo sa kaluluwa ng biktima. At kapag nakuha na nito ang gusto, ay bigla na lang matutuyo ang katawan ng biktima. Walang dugo o walang sugat. Parang isang lumang balat na iniwan sa lupa. At ngayong gabi, isang pamilya ng San Gregorio ang susubukin ng alamat na ito. Si Miko, isang 8 taong gulang na bata, ay kasalukuyang naglalaro sa likod ng kanilang bahay. Mahilig siyang maglaro ng habulan kasama ang kanyang alagang aso na si Puti. Pero napansin niyang tila hindi mapakali ang kanyang aso. Kumakahuli ito ng mahina, hindi tulad ng normal nitong sigla. Ang buntot nito ay nakatago sa pagitan ng mga hita at ang tenga ay nakatayo na parang may naaamoy na hindi ka nais-nais. "Miko, pasok na!" Tawag sa kanya ng kanyang ina mula sa loob ng bahay. Napalingon siya saglit sa kanyang ina at sumagot ng opo at sandali lang. Nang bumalik ang tingin niya sa kanyang aso, ay nakatingala na ito sa langit. Hindi gumagalaw na parang may nakikita sa itaas. At sa kanyang pagtataka, sumunod siyang tumingin sa direksyon na iyon. Doon niya napansin na parang may isang anino sa itaas ng bubungan nila. Mabilis na kumurap si Miko at nag-iisip kung tama ba ang kanyang nakikita. Pero nang idilat niyang muli ang kanyang mga mata, ay wala na ito. Tahimik na ang paligid at sa malamig na ihip ng hangin, isang tanong ang biglang pumasok sa kanyang isip. Siya ba talaga ang nakakita sa Sigbin o ang Sigbin ang nakakita sa kanya? Nanigas si Miko sa kanyang kinatatayuan. Malamig ang hiningang sumayat sa kanyang batok. Parang may isang nilalang na nakadikit sa kanya mula sa likod. Pero hindi siya makagalaw. Walang tunog, walang anino. Pero ramdam niya na may nakatingin sa kanya. Dahan-dahan niyang inikot ang kanyang mga mata. Pilit na hinahanap kung saan nagmumula ang malamig na pakiramdam. Nang biglang, isang anino ang gumagalaw sa labas ng kanyang bakuran. Mabilis ito at walang ingay, pero hindi niya ito nakikita ng buo. Parang isang dumaplis na anino sa gilid ng kanyang paningin. Saglit lang pero sapat na para magpatayo ng kanyang balahibo. Mabilis niyang isinara ang pinto at tumakbo papasok sa loob ng bahay. Nanlalambot ang kanyang mga tuhod habang dumediretso siya sa kanyang higaan. Kinuha niya ang kanyang kumot at tinakpan ang kanyang sarili. Pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Pero kahit na anong gawin niya ay hindi niya maaalis ang pakiramdam na hindi siya nag-iisa. Sa labas ng bahay ay tahimik ang buong paligid. Walang kahol ng aso, walang huni ng kuliglig, at sa gitna ng katahimikan, may isang tunog siyang naririnig. Isang mahina at pabulong na tunog na galing sa may labas. Parang humahagikik ito. Isang malamig na pabulong ng tawa at kasabay nito,
ang pagkaluskos ng isang bagay sa ibabaw ng kanyang bubong. Nakahiga si Miko sa kanyang kama. Nanginginig siya sa takot habang mahigpit na nakabalot sa kanyang kumot. Pero hindi niya kayang takpan ang kanyang pandinig. Malinaw niyang nadidinig ang tunog sa bubong. Isang mahinang kaluskos. Para bang may isang bagay na gumagapang sa itaas nila. Mabagal at parang tinutokso siya at sinasadya ang bawat galaw. Hindi niya alam kung ano ang mas nakakatakot. Ang katotohanang may kung anong nilalang sa ibabaw ng bahay nila o ang tahimik na reaksyon ng kanyang ina na parang wala itong nadidinig. Muli siyang tumingin sa kanyang ina. Si Aling Petra ay nakatalikod lang sa kanya at payapang nakahiga. Para bang walang kahit anong kakaiba sa gabing ito. Pero hindi maalis ni Miko ang kanyang pakiramdam na parang may mali. Napansin niya ang kanyang ina ay hindi gumagalaw kahit kaunti. Hindi man lang ito humihinga ng normal. Napatitig siya sa likuran ng kanyang ina hanggang sa bigla niyang napansin ang isang bagay na nagpahinto sa kanyang paghinga. Sa kabila ng madilim na silid, nakita niya ang isang anino. Isang anino na hindi sa kanya. Dahan-dahan niyang nilingon ang bintana at doon niya nakita. Sa labas nito ay nakadikit sa bintana ang isang nilalang. Walang balahibo, baluktot ang katawan at nakangisi na parang nag-aabang. Ito ang Sigbin. Mabilis siyang napabalikwas. Halos mapasigaw siya sa takot. Pero sa isang iglap ay nawala ang nilalang at biglang tumahimik na ang paligid. Pero bago pa siya makahinga ng maluwag, napansin niyang may ibang tunog sa silid. Isang mahina at halos hindi madinig na tunog na mula sa kanyang tabi. Dahil mula sa kanyang ina, hindi ito normal na paghinga. Isang tila malamig at malalim na paghinga. Dahan-dahan siyang lumapit dito. Nanginginig ang kanyang buong katawan. At nang lumapit siya upang tignan ang mukha ng kanyang ina, doon niya nakita ang isang bagay na halos ikapatigil ng kanyang puso dahil ang kanyang ina ay may mata ng Sigbin. Sa lalawigan ng Mindoro, sa gilid ng isang malawak na kagubatan, naroon ang isang maliit at tahimik na baryo. Napapaligiran ito ng matataas na puno at may isang ilog na dumadaloy malapit sa kabundukan. Kakaunti lang ang mga bahay rito. Karamihan ay gawa sa kahoy at pawid at ang karamihan sa mga nakatira dito ay mga magsasaka at mangingisda. Sa umaga, ang baryo ay puno ng buhay. Mga batang naglalaro, mga magsasakang nag-aararo at ang mga gidang na naglalabas sa may ilog. Pero pagsapit ng dapit hapon, unti-unting nagbabago ang paligid. Dahil paglubog ng araw, nagiging tahimik ang baryo. Parang may bumabalot na bigat sa hangin. Isang bagay na hindi maipaliwanag ng mga taga roon. Pero alam nilang dapat na silang pumasok sa kanilang mga bahay bago pa dumilim ng tuluyan. Dahil sa baryong ito, matagal nang may umiikot na bulong-bulungan ang tungkol sa Sigbin. Sa dulo ng baryo ay may isang lumang kubo na nakatayo sa tabi ng kagubatan. Hindi ito nakikita mula sa kalsada dahil natatakpan ito ng malalaking puno. Matagal na itong pinabayaan at sinasabing may masasamang nilalang na naninirahan sa ilalim nito. Ayon din sa matatanda, tuwing hating gabi ay mayroong gumagalaw sa ilalim ng kubo. Hindi ito isang ordinaryong hayop. Ito raw ay isang Sigbin. Isang kakaibang nilalang na hindi ganap na hayop at hindi rin ganap na tao. May katawan ito ng isang malaking aso.
pero ang likod nito ay baluktot pababa, kaya't ang ulo nito ay halos kasing baba ng lupa. Mahahaba ang mga paa nito sa likod kaysa sa harapan at may matutulis itong kuko na kayang gutayin ang laman ng tao. Pero ang pinaka nakakatakot sa lahat, hindi mo ito makikita ng direkta. Makikita mo lang ito sa anino nito. Isang aninong hindi sumusunod sa liwanag kundi gumagalaw ng mag-isa. Dumating sa baryong ito si Enrico, isang binatang taga Maynila. Anak siya ng isang magsasaka na lumaki sa bayan pero iniwan ng probinsya upang makipagsapalaran sa lungsod. Matapos ang halos 10 taon, bumalik siya upang dalawin ang kanyang matandang tiyuhin na si Mang Celso. Matagal nang mag-isa si Mang Celso sa baryo. Dati siyang mangingisda pero dahil sa katandaan, hindi niya na kaya pang pumalaot. Sa halip ay nag-aalaga na lang siya ng mga manok at baboy sa likod ng kanyang bahay. Nung dumating si Enrico, natuwa ang kanyang tiyuhin. Ngunit napansin ni Enrico na kakaiba ang baryo tuwing sasapit ang hating gabi. Bakit parang tahimik at tahimik dito kapag dumidilim na? Sa isip ni Enrico, pero hindi niya ito masyadong binigyang pansin. Hanggang sa marinig niya ang tungkol sa lumang kubo sa may gubat. Habang nagiinom si Enrico kasama ang ilang kalalakihan sa baryo, napunta ang usapan sa alamat ng Sigbin. Wala na yun, kwentong matatanda lang yun para takutin tayo, sabi ng isa sa kanila. Pero ang iba ay hindi nakitawa. May isang matandang babae, si Lola Pasing, na nakikinig sa kanila. Lumapit ito kay Enrico at bumulong. Iho, huwag kang masyadong magpuyat sa labas, lalo na kung may makita kang kakaibang anino. Napakunot si Enrico sa sinabi ng matanda. Ano po ang ibig niyong sabihin, Lola Pasing? Tanong ni Enrico. Ang Sigbin, iho, ay nandito pa rin at nakatira sa ilalim ng kubo. At kapag nakita ka nito, hindi ka nito titigilan. Iyan ang sagot sa kanya ng matanda. Ano naman po ang gagawin nito sa akin, Lola Pasing? Tanong ni Enrico ulit sa matanda. Napabuntong hininga na lamang si Lola Pasing at sinabing, hindi mo na kailangang itanong. Malalaman mo rin pero sana hindi pa huli ang lahat. Kaya kinagabihan, habang pauwi na si Enrico, napadaan siya malapit sa gubat. Hindi niya sinasadyang mapatingin sa direksyon ng lumang kubo. Tahimik ang paligid, walang kuliglig at walang ihip ng hangin. Nang biglang, may nakita siyang gumagalaw sa ilalim ng kubo. Isang anino pero walang katawan. Parang may isang invisible na nilalang sa ilalim ng kubo. At ang tanging anino lamang nito ang nakikita niya. Dahan-dahan itong lumalabas mula sa ilalim ng kubo. Gumagapang papunta sa direksyon niya. At nanlalamig na ang katawan ni Enrico nang biglang isang sanga ang nabali sa kanyang likuran. Napalingon siya pero wala namang tao. At nang ibalik niya ang kanyang tingin sa may kubo, wala na ang anino. Kaya naman ay nagmadali na siyang umuwi. Kinagabihan, hindi mapakali si Enrico. Nasa loob na siya ng bahay pero pakiramdam niya ay may nakatingin sa kanya. Habang nakaupo siya sa kanyang kama, may napansin siyang gumagalaw sa bintana. Isang itim na anino sa may labas. Parang may isang nilalang na nakatayo sa likod ng kanyang bahay. Pero nang lumapit siya upang silipin ito ng mas malinaw, ay wala siyang nakita. Ngunit kahit wala siyang nakikita, ay ramdam niya pa rin ang presensya nito. At habang nakatitig siya sa kawalan, unti-unting bumigat ang kanyang katawan. Parang may bumubulong sa kanyang isip. Lumabas ka. Yan ang nadidinig niyang bumubulong sa kanyang isipan. Kaya kinabukasan,
Gising pero parang walang sigla si Enrico. Hindi siya makausap ng maayos. Hindi rin siya makakain at parang wala siyang lakas. Napansin ito ni Mang Celso. "Iyo, may sakit ka ba?" Tanong ng matanda sa kanya, pero hindi makasagot si Enrico. Tuwing ipipikit niya ang kanyang mata ay nakikita niya ang sigbin. Nakikita niya itong nakayuko sa ilalim ng kanyang kama. Nakikita niya itong gumagapang sa loob ng kanyang silid. Nakikita niya itong lumalapit sa kanyang kama at dahan-dahan hanggang sa maramdaman niyang ang malamig nitong hininga ay nasa kanyang muka. At sa isang iglap, nakabukas ang kanyang mga mata pero hindi siya makakilos. Siya ay naparalisa sa takot at dahang-dahang lumapit ang sigbin sa kanya. At sa huling sandali bago siya mawalan ng malay ay may nadinig siyang isang malamig na tinig at sinabing, "Ikaw na ang susunod." Kaya kinabukasan, nagising si Enrico sa isang kakaibang pakiramdam. Nasa loob pa rin siya ng bahay pero iba na ang paligid. Mas madilim at mas malamig. At nang mapatingin siya sa kanyang katawan, anino na lamang siya. Doon niya nauunawaan ng totoo. Ang sigbin ay hindi lang isang halimaw, isa itong sumpa. At ngayon, siya na ang susunod na sigbin. Istorya Tagalog Horror Stories.